Salamat, Mars. Samantala, mga kapuso, ito, tandaan niyo po ha, ignorance is not an excuse pagdating sa batas. Kaya naman, ang mga katanungan legal, sagot ng inyong kapuso sa batas. Attorney Gabby Concepcion. Happy Wednesday, Attorney! Happy Wednesday din sa iyo, Maris. In any case, shout out sa mga nagpalagay ng expressway sticker sa sakyan para hindi hassle ang biyahe. Pero magugulat kayo, biglang may maniningil pa pala ng mga human toll fee. Akalain nyo yan. So naranasan nyo na rin ba yan? Yan ang pag-uusapan natin. Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, may mga online video na parang only human toll fee ang peg papunta sa outing destination. Pwede nga ba ito dahil ito ay nasa isang private property? Naku, unfortunately, kung talagang private property po ang dadaanan ninyo at ang mga may-ari ng dadaanan ninyo ang nagpagawa ng mga kalye na yan, maaari silang maningil sa inyo. Actually, kung talagang pagmamay-ari nila yan, pwede kayong hindi padaanin at all, hindi ba? Pero kung ito ay public road, malamang pwede kolektahan ng toll fee, pero usually kung ito ay pinakonstruct at gamit ang pondo ng LGU, dapat ay may ordinansa na magtatakda kung magkano at ang nangongolekta ay isang authorized person din ng LGU o ng national government, depende kung ito ay national road or municipal or city road. Hindi naman pwedeng kung sino-sinong Poncio Pilato o Tom, Dick and Harry na lamang ang mangongolekta every 500 meters or so. Kasi man nagko-complain, naku every so many meters daw 20 pesos, 30 pesos. So kawawa naman at hindi nagamit ang mga RFID stickers nila. Hashtag Ask Attorney. Kadalasan sa mga ganitong naniningil, walang resibo. Kanino ba pwedeng magreklamo pag ganito? Well, ang sagot dyan, dapat naman actually, strictly speaking, may resibo. Parang sa mga toll booths, sa NLEX, SLEX, SCTEX, Cavitex, ang dami-dami ng magagandang daan ngayon. Pero usually, may proof of payment talaga yan at otherwise, malulugi ang LGU at ang toll booth operator kung walang tamang accounting na magagawa para dyan kasi pwedeng maitago ang pera, di ba? Meron ding ibang commuter, on the other hand, na kailangan mag-submit ng OR as proof na may ginastos siya sa tollway kung hihingi ng reimbursement mula sa employer kung ito ay official business. So, kailangan din ng OR kung gusto mo na may ebidensya ka. In any case, technically, kung tutuusin, ginawa nilang business ang pagpapadaan ng mga tao sa kanilang property at ang ganitong perang tinanggap ay strictly speaking considered as income at dapat bayaran ng tax at dapat may OR. So saan pwedeng magko-complain? Technically nga sa BIR na may mas malaking big fish on the other hand na kailangan hulihin. So baka ito yung mga hindi nagbabayad na buwis sa milyon-milyon na amount. So baka hindi naman nila habulin yung mga 20-30 pesos na ganyan. Pero kung gusto niyo talagang mag-complain para matigil ang ganito, of course sa barangay siguro muna, sila ang on the ground para mapatigil ang hindi dapat nangyayari sa mga jurisdiction nila. Pero sabi ng iba, paano kung ang barangay captain pala ang kumukubra? Well, in that case, sa mayor siguro o sa police ang inyong punta, pero hassle kung kayo nga ay one time lamang na magpapasyal at hindi na babalik muli. So shout out ito sa mga may jurisdiction sa kanilang lugar, kayo na po ang mag-check kung tama nga yan o hindi. So okay lang dumiskarte para sa extra na pagkakakitaan, basta tama at legit na paraan. So, basta't usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby.